Praise God. Hallelujah. Nakapahinga po ba tayo na mas maganda? Praise God. Sino po napagpala kahapon, na build up, na paalalahanan, na warningan? Hallelujah. Alam niyo po, in these last days, we need to have that kind of spirit of urgency. Na alam po natin bakit po merong sense of urgency inside. Kasi kapag meron po tayong sense of urgency, ito po yung gumagatong na tayo po ay makapag-focus ng tama. Dahil meron po tayong urgency, naintindihan po natin po yung mga priority na dapat po nating mga uunahin. Of course, our top priority is God. Pero minsan ang kaaway, ginagamit ang mga earthly responsibility to deceive us. Hindi ho lahat ng earthly responsibility ay kailangan bigyan nyo ng atensyon. Ulitin ko po. Hindi po lahat ng earthly responsibilities ay bibigyan nyo ng atensyon. Minsan, kalimitan dito ay nagagamit ng kaaway. Hello? Lagi po nating sasaliminin ang lahat ng ating pong mga ginagawa sa liwanag ng standard ng kanyang salita at ng kanyang kalooban. Amen po ba? Alam niyo, nung inutusan ng Panginoon si Abraham, of course, si Abraham ay isang tatay. Meron siyang responsibility sa kanyang anak. Pero nung hiniling na ng Diyos si Isaac, hindi niya pinaglaban yung kanyang responsibility bilang ina, bilang anak, bilang ama. Mas sinunod niya yung gusto ng Diyos. Mas ipinakita niya na mas mahal niya ang Diyos kaysa kay Isaac na ibinigay ng Diyos. Hello? Kasi po minsan, kapag hindi po tayo nag-ingat, gagamitin po ng kaaway ang ating pong pinaka-potensyal na pwede po tayong maapektuhan, madistract at mawala sa focus ay ang ating pong mga mahal sa buhay. Hindi ho ba ninyo napansin si Jesus? Walang record sa Bible na tinawag niya si Mary na nanay. Hello? Wala pong isinulat na tinawag niya si Mary as mother. O na merong conversation sa Bible na tinatawag niya si Mary as kanyang mama. Maaring sa kanilang bahay pero hindi po siya ni-record. Bakit hindi ni-record? Kasi alam ni Lord, balang araw, magkakaroon ng Diyos-Diyosan na ang tawag ay Mama Mary. Hallelujah. Napakatalino ng Diyos, di ba? Doon sa krus, pansinin po ninyo, He is about to fulfill His mandate as a Savior. Hindi niya sinabi, Mama, ito na po ang inyong anak, si John, siya na po magpapatuloy ng responsibility ko bilang anak ninyo. Wala eh. Ang tawag niya, ginang. Di ba? Sa ibang translation, babae. Di ba? Sa ibang translation, woman. Hello? Kaya wala pong record scripturally na si Jesus, tinawag niya si Mary as mama. Matalino si Lord. Kasi kapag merong naisulat na Mama Mary, tama yung Catholic. Magiging tama yung kanilang maling pamamaraan. Di ba? Pwedeng magamit eh. Na yung doctrine natin noon as Catholic, siguro, mostly naman siguro tayo, Catholic noon. Ako, nagdadala pa ako ng Mary sa bahay-bahay namin nung maliit kami. Uso yun eh. Tapos mag-rosaryo kayo, tapos nung kainan. Yung habol ko, yung kainan, hindi talaga yung libreng kain eh. Hallelujah. So, makikita po natin na maraming nasa sidetrack sa mundo. And one of the thing na nakaka-sidetrack ay yung pong earthly responsibility natin, lalo na sa mga magulang, sa kanilang anak, sa kanilang pamilya.
I'm not saying na wag nyo nang i-take care ang earthly responsibility bilang ama o bilang ina. I'm not saying that. What I'm saying is that sa liwanag ng standard ng Panginoon, mas mahal natin ang Panginoon kahit sa sino mang tao sa mundo. Mas yayakapin natin ang kalooban ng Panginoon kesa sa ating kapatid, kesa sa ating anak, kesa sa ating asawa. Yun po ang sabi ng Panginoon. Kung mamahalin mo ko ng higit, okay? Or mamahalin mo ang iyong mga magulang ng higit sa akin. Higit sa iyong magulang, higit sa iyong kapatid, anak, properties, more than me. Ano sabi ni Lord? You are not worthy to become my disciple. Ang bigat ng standard, di ba? Nababasa natin, pero kung i-reflect mo ng malalim, mabigat yung standard. Bakit? Kasi sa bawat hamon at chapter ng buhay at labanan, magiging involved ang ating pong pamilya at mahal sa buhay. Kaya nga pansinin po ninyo sa challenges kay Job para pabagsakin ni Satanas si Job sa mga pagsubok, hinuli niya yung kanyang favorite weapon. Sino? Yung asawa. Lahat namatay, tupa namatay, anak namatay, iniwan yung asawa. Yung pala nire-reserva ni Satanas yung asawa, para isang araw, magsasalita yung asawa kay Job na, gusto mo matapos na yung paghihirap mo, Job? Sumpain mo na ang Diyos. Para matapos ka na. Sino nagsalita? Yung asawang babae. Oh, bakit kayo nananahimik dyan? Sinasabi ko lang sa inyo kung ano yung nakasulat sa Job, di ba? So, ibig sabihin, kay Jesus nga merong ginamit eh. Pinakamalapit na disciple ginamit sino? Si Peter. Di ba? So, ibig sabihin, pwedeng gamitin ng Diyos ang lahat ng pinakamalapit sa atin para tanggalin ka sa pathway of destiny. Kaya hindi lahat, makinig kayo, hindi lahat ng mga pangangailangan sa loob ng pamilya ay kailangan mong pansinin. Sabi mo sa iyong katabi, pagganahin mo rin ang iyong discernment. Hindi ko mahal mo sa buhay, mahal mo sa... decide ka ng decide without consulting God. Ito. Makinig kayo. Si Abraham, umalis agad madaling araw, dala-dala si Isaac. Correct? Hindi nagpaalam kay Sarah. Sa palagay mo, kapag nagpaalam si Abraham kay Sarah, ano mangyayari? Away yun. Sabihin yun, alis na kami, meron kami pupuntahan ni Isaac. Punta kami sa bundok na pinasasabi ng Diyos. Saan? Doon sa Mount Moriah. Ano gagawin nyo? Inuutusan ako ng Diyos na ialay ko siya sa offering. Ha? Sa demonyo yan! Naman ni anak ko! Ganun ang mangyayari dyan. Pero pansinin niyo yung wisdom. Hindi siguro inutusan siya ng Diyos na huwag na magpaalam sa asawa. Hindi lang sinulat. Kasi baka pag sinulat yon, alam nyo na, magiging weapon yan ng mga nanay. Sinabi, magpaalam. Alam niyo, maraming mga hindi sinusulat ang Diyos na mga record kasi baka mamaya magkaroon ng komplikasyon. Baka gawing sandata ng kaaway. Si Satanas nga ginamit, it is written kay Jesus eh. Di ba? So, dalawa ang gumagamit ng Bible. Si Satanas, saka si Lord. Di ba? Sa chapter 4, gamitan sila. Nasusulat. Sabi ni Satanas. Sabi ni Lord, nasusulat din naman. Pangalawa, nasusulat. Ang galing sa nasusulat. So, paano mo ginagamit yung Bible? Paano mo ginagamit yung Bible? The way Jesus used it or the way Satan used it? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, magpaturo ka sa Holy Spirit. Kasi kung hindi tayo tuturuan ng Holy Spirit, who is the author of the Word, he is the author of the Bible, baka magamit natin yung Word na katulad ng pagkagamit ni Satanas na hindi natin alam. Amen? Lalo na kung galit na galit yung puso mo, tapos gagamitin mo yung Word of God.
Oh, ayan nga sa Bible, ayan sa Bible, oh. Submit, submit, submit. Di ba? Kasi pwedeng, maganda yung sinasabi mong word, pero yung palaman hindi masarap eh. Hallelujah. Sabi mo sa yung katabi, mag-iingat ka. Bakit? Kasi kailangan lahat, as much as possible, magpalit tayo sa Holy Spirit. Para yung palaman ng word ay naaayon sa kanyang gusto at desire. Hindi po sa gusto natin. Kasi minsan pagka puno tayo ng bitterness at meron tayong galit doon sa tao sa kongregasyon, ang tendency pag nakita natin siya, nagpipreach na tayo against sa kanya na eh. Hindi na, hindi na sa gusto ng Diyos eh. Yun yung danger doon, kaya magpapasiyasat tayo parate. Kaya sabi ni David, Lord, siyasatin mo ang puso ko. Lord, search my heart and see if there are any wicked ways in me and lead me into the way of everlasting. Kaya napaka-importante po na araw-araw, nagpapasiyasat tayo, nagpapaimbestiga tayo ng puso. Lord, siyasatin mo nga ako bago ako matulog. Baka mamaya natutulog ako, may sama ng loob ako, tumunog yung trumpet, di ako nakarating. Hallelujah. Amen? So, kung babalikan natin, yung pinag-uusapan natin kahapon na part 1, lahat ng signs ng pagdating ng Panginoon ay narito na. Everything. Nandiyan na po. At nag-escalate na po ang lahat ng disaster, natural calamities. Umuulan ng yelo, butak-bitak na yelo ang ulan sa ibang bansa. Yung ibang ilog at dagat nagiging kulay dugo. Nagkakaroon ng matitinding earthquake. So makikita po natin na lahat ng sinabi ni Lord sa Matthew 24 ay nangyayari na. At ang warning niya is huwag po tayong magpapadaya. So, ang lahat ng yon, ng signs of His coming, nandiyan po, binanggit po natin kahapon, ay ang huling-huli na sinabi doon ay magkakaroon ng matinding preaching of the gospel of the kingdom. Bakit kaya gospel of the kingdom? Para ihanda ang tao sa millennial kingdom. Okay? Pag sinabing gospel of the kingdom, patungkol ito sa paghahari ng Diyos. Hindi lang po ito nalilimit sa salvation ng tao. Dahil maraming Kristiyano, alam nila paano ma-save, pero hindi po nila alam paano pong ibuhay o lakaran ang kaharian ng Diyos. Save sila. Wala pong problema ron. Pero yung i-demonstrate yung kingdom, ipangaral yung paghahari ng Diyos, hindi lang po salvation. Okay? Tuldok lang po ang salvation when it comes to the gospel of the kingdom. Kaya nga ang puro teaching ni Lord sa Matthew, Mark, and Luke, it's about the parable of the kingdom. Hello? Si Paul, ang teaching niya, kung mapapansin po ninyo, wala po siyang ibang topic kundi about the kingdom. Kaya lahat po ng nagpangsyon nung panahon ni Jesus after ng Book of Acts, makikita po natin mga ordinaryong tao like Stephen, they were able to demonstrate what kingdom of God looks like. What kingdom of God's kung ano po yung demonstration, kung ano po yung atmosphere, ano po yung ibig sabihin ng Panginoon ng Thy kingdom come. At kapag makikita po natin na ang church ay napopokus na sa mga dogmas, sa mga doktrina, tapos nakalimutan po yung basic na patungkol sa kanyang kaharian. What happened? Nagiging denominational po tayo, instead po tayo ay nagiging citizen ng kingdom. Hello? Amen. So,
Kung titingnan po natin ngayon, itong word ng Panginoon, kahapon sinabi natin na ang Israelites at iba't ibang bansa ay nagsisimula ng makipagpayapa sa Israel. Dahil nakikita nila kung gaano katindi na ang mga breakthrough ang nangyayari sa Israel. Merong military breakthrough, may breakthrough sa medical, may breakthrough sa agricultural. Saan kayo makakakita? Disyerto kayang taniman because of that technology. At sa Middle East, dahil magbubloom pa ang agricultural breakthrough ng Israel, ito ang magiging dahilan kung bakit kukubkubin sila ng Europe. Lalo na po ng Russia, na nagsisimula na ng mga taggutom sa kanila dahil may gera. And they need nations na merong mga resources ng ganito to supply their basic needs. At ang Israel po ang potential na makakapag-supply sa part ng Europe. Kaya magkakaroon po talaga ng Gog and Magog na gera. Dahil po diyan. Makikita po natin na yung one world government ay mabilis na po ang pacing ngayon. Sabi nila magkakaroon ng crash sa banking system hanggang sa ma-introduce nila ang digital money. Actually, lahat tayo ngayon nakakaranas na ng kasanayan. No? Kinukondisyon na tayo sa digital money. Nagbabayad tayo through GCash, nagbabayad tayo through credit card. Wala na't halos nilalabas na pera. Di ba nyo napansin yun? Time will come, wala ng credit card. Nasabihin nila, nananakaw, napuputol, nasisira. Kaya ang gangyari dyan, lalagay na lang yan dito as microchip. Nandun na lahat ng datas mo. Kung sino ka, ano trabaho mo, pera mo sa bangko, kontrolado na po yun lahat. Pati rito. Kaya pagka pumila ka sa isang grocery, ang dala-dala mo credit card, hindi ka na tatanggapin. Ang tatanggapin na ini-scan doon, yung microchip sa kamay. Kaya ang sabi ng Bible, walang makakapagbili at makakapagbenta kung wala yung tatak. Yung microchip na yun. Nasa katawan. Sabi mo sa yung katabi, huwag kang papalagay. Na? Alam nyo, ang malalagyan lang po kasi noon, mapipilitang malagyan noon kasi yung mga maiiwan sa rapture. Kasi i-implement po talaga nila yon. Ang purpose is to regulate and control. 100% control of the time, 100% control of money, 100% control of people. Kaya po nila gagawin yan. So, pansinin po ninyo, sa dami ng religion, nagkaroon na po ng signing ang Roman Pope at Muslim ng one world religion. Kaya sa Dubai, meron pong isang building po doon na inerect. May isang building po doon. Muslim, Kristiyano pwedeng pumasok at sumamba sa building na yun. Center ng one world religion. So lahat puruan na. Kaya, di ba? Pansinin niyo sa mga billboard, one Quezon City, one Cainta, one Antipolo, puruan. Kasi yung mind natin, kinukondisyon na sa parating na one world government. So, ang galing nila mag-condition, ano? Noon pa, panahon pa ni Beatles, kung kayo nabuhay ng panahon ng 1969, 70, 72, 70s, sikat na sikat ang Beatles. At alam niyo ba ang theme song sa Olympic? Imagine there's no heaven. Naalala niyo yun? Imagine there's no people. Mga bata, hindi alam ito. Meron dong lyrics na nakalagay. You might as well you join us and the world will be as one. Doon pa lang nandun na. Nirevise yan nila Michael Jackson. We are the world. We are the children. We are the one who makes a brighter day. So let's start giving. One world government po yun. No? Kailan gagawin yon? During the time of Aquarius. Kaya meron silang
Times of Aquarius, years of Aquarius. Yun yung mga inilagay na nila noon pa para maitanim, maikondisyon sa tao. Noon pa na nila, panahon pa ni Dolphy, meron na po tayong napapanood na UFO sa kanilang mga palabas. Hello? Mas lalong magiging kapani-paniwala ngayon yung mga palabas nila about UFO ngayon sa AI. Para maniwala talaga tayo at kondisyon na kondisyon tayo sa mga aliens, kondisyon na kondisyon tayo sa mga UFO. Para ano? Para kapag nag-rapture, mawaraming tao mawawala at hindi po nila sasabihing nag-rapture. Ang madali pong maintindihan ng tao, sila ay kinuha ng alien, ng UFO. So hindi credit kay Jesus Christ yun. Credit ngayon sa mga nagkondisyon ng utak yun. It took them 70, 80 years of conditioning the mind of people para lang sa event na ito ng rapture. And ilang billions of dollars ang ginastos nila para lang makondisyon tayo. Hello? Meron dalawang matanda nag-uusap. Panahon po nung 2019, 2021, COVID. Sabi nung dalawang matanda, ano yung mga sakit-sakit nila na COVID na yun? Sabi, ba't halos lahat sila nagkakasakit tayo dito sa bundok? Hindi naman nating nararanasan yun. Sabi nung isa, kasi wala tayong TV. Hindi tayo nakakanood ng TV. Ibig sabihin, yung social media awareness at lahat ng pananakot sa loob na na-infect yung tao, kaya nag-rush sila papunta doon sa panlolokong ito. This is a global deception. Kaya sabi mo sa iyong katabi, mag-ingat ka sa panlolokong ito ng kaaway. Eto, makinig kayo. Di ba napanood nyo yung sa pelikula ng mga Koreans, yung mga zombie? Sumikat yun mga zombie. Di ba? Sila yung mga nagpasikat niyan. Bakit sumikat ng husto yung pelikula na zombie? Kasi magkakaroon po talaga ng zombie apocalypse na dahil sa experiment na inilagay at isinaksak sa maraming tao, lalo na sa part ng Asia, China, iba't ibang lugar, part ng Africa, no? Ang epekto nito sa tao ay papuputukin nila ito through controlling frequency ng towers ng 5G. It turns people into uncontrollable behavior. Because something in there that can control the tower. Kaya, ganun po ang ginawa nila. Kaya nagiging parang zombie-like ang mga tao sa gitna ng apocalypse. Okay? Sa Bible po, sa Revelation, yung inilagay pong microchip dito, hindi mo siya pwedeng basta-basta tanggalin. Pag tinanggal mo yan, na hindi mo ino-opera yon, mako-contaminate ka nung chemical na yon at magkakaroon ka ng nakakamatay na boils sa katawan. Kaya yun po yung mga nakalagay doon sa Bible during that time. So, bakit ko ba sinasabi ito? Hindi, just in case lang na baka maiwan ka, at least alam mo kung anong kung ano yung mga information na ito, makakatulong to sa'yo. Diba? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, pagbutihan mo ang pagtakbo ng pananampalataya. Hindi ka pa pwedeng hindi lumaban. Lumaban ka! Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Tayuan mo ang katwiran, tayuan mo ang righteousness, tayuan mo ang holiness. Hindi tayo rito nagko-convention para manakot.
No, hindi tayo dapat ang response mo hindi takot. Ang response mo dapat nahahamon ka. Kasi baka mamaya si pastor nakakatakot yung mga sinabi sa amin. Hindi ka makatulog mamayang gabi. Katakot ako. Di-deliverance ka pa namin mamaya. Hallelujah. So sino po rito merong tamang response? Tama po dapat ang response natin. Kasi ang sabi ng Panginoon, watch. Magmasid kayo. Lalo na't malapit na siyang dumating. Kasi yung urgency ng panahon, bakit sinabi ni Lord, I am coming when least are expecting? Bakit ganun? Bakit hindi niya sinabing, I am coming na marami ang nag-expect? Bakit sinabi least? Kokonti. So, ibig sabihin, na-hook up na ng mundo, nalunok na ng mundo, na-distract na sila. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag tayong magpapa-distract. Mag-iingat po tayo. Hello? Kaya sabi ni Lord, kung hindi pa iiksiin ang araw na yon, o yung generation na yun, pag hindi umiksi, sabi niya, even the very elect, wala nang matitira. Even the very elect will be deceived. Lulunukin ng deception. So, ibig sabihin, double time po tayo mga kapatid. Naalala niyo yung tema ninyo dati? Double portion, double time. Di ba? Doon sa Tanay, ano ba yun? Lion of Judah, di ba? Sa Rizal? So, yung naalala ko yun. Tama to eh. May double portion tayo, pero kaya pala mag-double time tayo. Tagal na nun, di ba? 3 years ago. So, makikita natin na yan na po ang nangyayari ngayon. So, yung dating magkakaaway, pansinin nyo, magkakampi na ngayon para lang labanan ng Israel. Russia, Iran, Turkey. Yan yung mga nakasulat doon sa Gog and Magog. Sa Ezekiel 38. Yan yung mga nagre-represent na yan. Russia, Iran, Turkey agree to advance Syrian peace. No? Nabasa na po natin kahapon yan, so pumunta po tayo rito. Yung peace treaty ng Israel na yan sa Bahrain, UAE, sa area po ng business, kasama po si Trump. Biri mo, UAE, kasama si Trump. Kasi business na po yung pinag-uusapan. Because they want to have a dominion in the area of economy. Di nyo napansin ngayon, ang labanan ngayon ng China at ng iba't ibang bansa dahil nagtaas ng tariff ang US ng napakataas sa mga imported goods against China. So, yung na-stir up ngayon, yung galit, yung bakit sobra naman? Kaya darating po yung sowing ng talagang discords of nations. Darating po talaga ang Third World War. Hindi po natin mapipigilan yon kasi nakasulat na po yan sa Zechariah 14, verse 16 and 17. Nakasulat na po yan. Hindi po natin mapipigil ang mga nakasulat. Ang kakailangan na lang po natin ay makapaghanda. Lagi tayong handa sa lahat ng mangyayari. At ang ating pong mga plano ay laging nakakonekta sa kalooban ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang mag-a-assume ng iyong idea. Kahit gaano ito kaganda. Kasi baka tayo ma-deceive ng ating sarili. Kailangan na lahat na po ng ating pong gagawin itong mga natitirang araw sa ating buhay, lagi po nating isangguni kay Lord. Amen? Praise God. Hallelujah. So, as we continue, so sabi rito, now brothers, about the times and dates, we do not need to write to you. Bakit kaya sinabi ito naman? Alam nyo, yung church ng Thessalonica, alam nyo po ba ang Ephesus Church? In-establish ni Paul yan after 2 years. Pero ang Thessalonians Church, na-establish lamang po ang church ng mga ilang buwan. Bakit ganong kabilis? Kasi ang topic po nila is about end times. Pagdating ng Panginoon, ang topic ng pinag-uusapan nila. Sa Ephesians, ang topic nila about heavenlies, spiritual warfare, seated on the throne. Yun yung mga topic nila Paul. Pero pagdating sa Thessalonians,
Ang pinag-uusapan nila, second coming, blessed hope, preparation. Hello? Amen. So, makikita natin, dahil na-absorb nila yung ganong klaseng materials, ang bilis ng kanilang pagiging church na establish ng mas mabilis. Alam ko, nakikita po nila, klarong-klaro sa kanila, yung sinasabi ni Paul about the blessed hope. Ito sabi niya, brothers, about the times and dates, we do not need to write to you. Pansinin yung sinabi niya, for you know. Everybody say, for you know. Bakit sinabing for you know? Hindi sinabing for you understand. The understanding is in the mind. Bakit sinabing for you know? You know in the Spirit. Nararamdaman mo yan sa iyong espiritu, sa iyong pakikiniig kay Lord, nararamdaman mo na malapit na siyang dumating. Hello? Sabi niya, you know very well the day of the Lord will come like a thief in the night. Okay, bakit thief in the night? Kasi magnanakaw siya. Alam niyo ang magnanakaw, hindi yan magnanakaw ng mga basura. Hindi yan papasok sa bahay para kumuha lang ng mga karton o mga bote na walang laman. Pag nagnakaw ang magnanakaw, ang nanakawin niya, mga precious stone, diamond, gold, yung mga merong value. Kaya sabi mo sa iyong katabi, may value ka na ba? Ha? Kasi darating siya para magnanakaw eh. Sinong nanakawin niya? Yung mga kayamanan niya. Yung may mga value, yung mga ginto. Paano ba nagiging ginto ang ginto? Pag dumaan siya sa apoy. Dumadaan ka sa apoy. Tinatakbuhan mo yung apoy. Ayaw mo ng apoy. Kaya hindi tumataas ang value ng pagkaginto mo. Kaya nga kapag ikaw ay nakakaranas sa iba't ibang klaseng pagsubok, sabi ni James, magalak ka. Bakit? Tumataas ang value mo. Ibig sabihin, potential kang nakawin ni Lord isang araw dahil darating siyang parang magnanakaw. Pero yung mga walang value, puwet lang ng baso to eh. Ha? Alam mo yun? Peke. Kaya sabi ni Lord doon sa 5 foolish virgin, sorry, hindi ko kayo kilala. So, sinong kinikilala ng Panginoon at ano ang kinikilala ng Panginoon? Hindi niya kinikilala ang mga ginagawa mo kasi yung mga ginagawa mo para sa Kanya ay ine-expect niyang gawin mo yan. Hindi ka pupurihin ni Lord dahil nag-evangelize ka, bumuhay ka ng patay. Hindi ka magpapasalamat si Lord sa iyo. Kaya nga sabi ni Lord, kapag nagawa mo na ang ipinagagawa sa iyo, sabihin mo kami mga aliping walang kabuluhan. Ginagawa lang namin ang mga bagay na inaasahan sa amin. Di ba? So kaya, kung alam po niyo yung sinabi ni Lord na yun, hindi ka magmamayabang. Wala tayong pwedeng imagmayabang kung ilan ang nabuhay mong patay, ilan na napagaling mong may sakit, ilang demonyo ang na-deliver mo sa isang tao. Hindi po tayo po pwedeng magmayabang no dahil ine-expect ni Lord yon. At yung mga bagay na yon ay hindi makapagdaragdag ng iyong karakter kasi baka maging dahilan pa yon para lumaki ang ulo mo. Naalala niyo sa Matthew 7:21, di ba? Lord, nangaral kami sa pangalan mo. We prophesy in your name. Gumawa kami ng himala. Lord, gumawa kami ng milagro sa pangalan mo. Sabi ni Lord, sensya na. Hindi ko kayo kilala. So ano yung kinikilala ng Panginoon? Ang kinikilala ng Panginoon ay yung karakter. Yung karakter na namold sa'yo. Kasi ang minomold natin sa tao, hindi lamang po signs and wonders. Ang minomold natin sa tao ay yung image ni Lord. Kaya po kapag natanim ang word, the logos, which is Christ, natanim sa lupa ng puso mo,
tumutubo yan, kailangan magbunga yan ng 30, 60, at 100. Kasi magkakaiba po yung level ng ating growth to express Christ-likeness. Depende yan sa paglago ng buhay ni Kristo sa loob mo. Sabi mo sa iyong katabi, sana paglabas mo rito bukas, malago na si Lord sa buhay mo. Alam mo, nadagdagan yung stature ni Kristo sa'yo. Amen? Okay. Ano sinabi niya? Balik tayo sa ating... Ayun sinasabi niya, He will come like a thief in the night while people are saying peace and safety. Then destruction will come on them suddenly as labor pains on a pregnant woman and they will not escape. Ibig sabihin, makikipag-peace treaty ang Antichrist sa Israel dahil pagod na ang Israel sa gera. Madadaya sila ng peace treaty na ito for 3.5 years. And then pagdating ng 3.5 years, ibibreak ni Antichrist ang kanyang treaty sa Israel at ipapasok niya ang kanyang kabayo sa loob ng templo, ng third temple na gagawin. At yun yung tinatawag na mangyayari, yung sinasabi na bantayan ninyo ang kalapastanganan na mangyayari sa loob ng templo. They will desecrate the temple. Antichrist will desecrate the temple by bringing his horse inside the temple. At marirealize na mga Israelite, hindi ito si Kristo. Dalawa po kasi ang nakakabayong puti sa Revelation. Yung isang nakakabayong puti, may hawak ng pana. Sino yon? Si Kristo ba yon? Hindi. Si Antichrist yung may hawak ng pana. Kasi siya lang yung namamana sa kaisipan ninyo. Si Lord, ang hawak niya hindi pana. Ang hawak niya is the sword. Hello? So makikita po natin na nanggagaya si Antichrist. Kung babalikan ninyo, pumunta kayo sa YouTube, i-search po ninyo yung Olympic. Bago magkaroon ng Olympic, ginawa po yung Olympic nung unang-unang Olympic, bago yung itong Olympic na ito na nangyari, doon sa London. Yung Olympic na nangyari po doon, mapapansin po ninyo doon sa celebration nila, merong mga garments, merong mga doktor, merong mga nurses na nagsasayaw, merong mga hospital bed na ginagamit na nando doon. Ang tanong, ano kinalaman sa sports nung ganong klaseng mga sayaw? Tapos, meron sa ere na mga maiitim na lumalatag sa lupa. Tapos nagre-rejoice ang mga doktor at mga nurses. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ang laki ng kita nila nung panahon ng vaccine. Umubo ka lang. Umubo ka lang ha, noon. COVID ka na. Hahanapan ka na ng PhilHealth. Ubo ka lang. Kaya noon, kahit na ubong-ubo ka na, pinipigil mo. Dahil takot kang mabansagang may COVID. Hallelujah. Hello? Ang daming deception. So, ang ginamit nila na panloloko ay, ang pundasyon is fear, pananakot. Kaya kapag natakot ka, meron kang gagawing isang bagay na wala na sa discernment. You do it by fear. Kaya one of the weapon of the devil is fear. Kaya parating sinasabi ni Lord sa atin, fear not. Hello? Kaya sabi mo sa iyong katabi, huwag ka matakot. So, kaya natin ito pinag-uusapan, future pa lang ito Kaya natin pinag-uusapan yung future para makapaghanda ka. Hindi para takutin ka. Kasi kung hindi mo alam ang mga detalye nito, naiwan ka, sabihin mo, bakit hindi nila tinuro sa amin to? O ngayon, tinuturo na namin to. Kahit maiwan ka, alam mo na kung ano gagawin mo. Verse 4. But you brothers are not in darkness. Sabi mo sa iyong katabi, wala ka sa dilim. Okay, sabi niya, you are not in darkness so that this day should surprise you like a thief.
So hindi ka dapat daw masusurpresa. Bakit? Kasi nag-aantay ka talaga sa Kanya. You are all sons of the light and sons of the day. We do not belong to the night or to the darkness. So then, let us be like others who are, do not like be others who are what? Asleep, natulog spiritually. But let us be alert and what? Self-controlled. For those who sleep, sleep at night. And those who get drunk at night. But since we belong to the day, let us be self-controlled, putting on faith and love as a breastplate and the hope of salvation as a helmet. Ibig sabihin, dapat ang puso natin ay aktibo ang pananampalataya, aktibo ang pag-ibig. Bakit? Kasi manlalamig nga sa last day. At ang tanging nakaka-please lang kay Lord, walang iba kundi faith. Hindi siya nai-impress sa ating earthly success. He is only pleased by our faith. It is impossible to please God without faith. Kaya sabi mo sa iyong katabi, patatagin mo pananampalataya mo. Kasi, yun lang ang pwedeng makapagpagalaw sa kamay ng Panginoon. Ang ating pong pananampalataya. Now, verse 9. God did not appoint us to suffer wrath. Hindi ho raw tayo inappoint ng Diyos sa galit. Yung pong nangyayari sa Great Tribulation, yung ibinubuhos yung mangkok ng galit ng Diyos, wala na ho tayo doon. Hindi po tayo naka-appoint sa galit ng Diyos. Kaya kailangan mayroong rapture. Pag nag-declare ang isang bansa ng gera sa isang bansa, lahat muna ng ambassador pauuwiin bago atakihin yung bansa na yon. At tayo po ay ambassador ni Kristo. Pauuwiin muna tayo bago magkaroon ng gera sa mundong ito. Pero makinig kayo, meron pa ring habag na natitira ang Diyos sa panahon na yon, sapagkat magpo-focus si Lord sa kanyang tao na 144,000 evangelists, 12,000 bawat tribe sa Israel na ang galaw. Hindi na ang galaw sa church. Ngayon, ang galaw nasa church. Ang tawag sa atin, church age. Pag natapos ang rapture, tanggal na ang church, ang Israel naman ang magpapatuloy ng evangelization from Jerusalem to Judea to the uttermost part of the world. Ang magpipreach po niyan ay yung 144 evangelists. Buhay na po sila ngayon. 12 tribes bawat 12,000 bawat tribes. Yung 144 na yan, hindi po yan yung mga Jehovah Witnesses. Kiniklaim nila sila. Sabi ko doon sa isang Jehovah Witnesses, sabi nila, kailangan po, ganito, mangyari, ma-save kayo ni Jehovah. Puro Jehovah. Ilan na ba kayo sa miyembro nyo? Maabot na po kami ng mga ilang milyon around the world. Di bali, sobra na kayo doon sa 144. Alam nyo, napahiya po siya. Siguro logic lang naman kasi yun. Di ba? Sino sa kanila maliligtas? Ang tinutukoy doon, mga Hudyo yun, hindi naman mga Hentil yun. Aliwa-liwanag nung sinabi, 12 tribes of Israel, pumili si Lord ng tig to 12,000 na mag-evangelize to represent hanggang ito yung magiging sakit ng ulo ni Antichrist sa panahon ng Great Tribulation. Hindi nila matatalo yun. Bakit? Kasi handa silang pugutan ng ulo eh. Yun yung magiging sakit ng ulo niya. Hello? Ngayon, kung gusto nyo makiramay sa kanila, pwede mong kausapin si Lord, gusto ko ron. Naalala nyo yung sinabi sa Book of Revelation, merong nagpe-pray kay Lord, Lord, hanggang kailan, Panginoon? Hanggang kailan? Di ba gano'n ang How long, Lord? How long? Ano sagot ni Lord? Mag-intay pa kayo ng konti kasi meron pa kayong mga kapatid na iniintay na hindi pa namamartir. That will join you. Kailangan silang mamartir para ma-join.
they will join you. Pagkatapos silang ma-join sa atin, na mamartir sila, after ng 7 years tribulation, yung pinaka-climax nun is Armageddon, the last battle. Yun yung time na bababa naman tayo sa Israel, sa Jerusalem, para i-establish ang literal kingdom ng Panginoon at ang Jerusalem ang capital ng praise and worship. Kaya ang buong nation na natira doon sa Zechariah 14:16, sabi doon, after the war, those people that being left to their nation will go to worship to Jerusalem, ang purpose, to worship the King. Yun po yung aming church verse. Binigay sa akin ng Panginoon. Bakit naging worship the King International yung church? Kasi dati kami, nagmi-meeting lang kami sa mga bahay-bahay, hanggang sa yung mga tao, sabi niya, Pastor, saan ba ang church nyo? Pinipilit nila, magkaroon kami ng church. Alam niyo, wala kami, kasi nakalagay lang, gusto ko i-establish yung sa church, sa Book of Acts na house to house lang. Walang pangalan. Eh, yung mga tao, nakukulitan na ako. Tinanong ko si Lord, Lord, kailangan magkaroon daw kami ng ganito, magkaroon kami ng SEC, magkaroon ng registration, ganito, ganyan, para magkaroon daw ng identity. Bigyan mo nga ako ng verse. Nasa jeep ako noon. And then sabi sa akin ni Lord, worship the King. Anong verse, Lord? Zechariah 14:16 and 17. Ayun yung naglagay ko. Nilagyan ko na lang ng international. Kasi magiging international ang kanyang galaw. Because ang kanya pong nature ay para i-train ang mga tao, i-equip ang mga tao, ihanda ang mga tao to function in the kingdom, not only in a local church function. Na lahat tayo ay gamitin ng Panginoon sa kingdom. Okay? Ako, pagka in-invite ako ng Catholic, pumupunta ako. Bakit? Opportunity yun para i-share yung word. Naalala ko noon, nagpunta kami ng Pulangi, Albay. Catholic Charismatic, 1980s. Sa Pulangi, Albay. Nagsimula yung charismatic sa Catholic. Nung nagpipreach na ako doon, and then nagtuturo ako ng worship, matindi po yung anointing habang nag-worship. Yung mga tao walang nagle-lay hands, bigla na lang tumutumba, bigla na lang na... Nakita nung pare yun. Nakita nung pare, nakaabido yung pare, nakaputi. Nung paalis na ako, bigla, Pastor, ipag-pray po ninyo ako, huwag kayo nga alis na hindi kayo pinag-pray. Lumuhod yung pare sa akin. Pag-pray po ninyo ako, Pastor. First time ko pong nabigla sa ganong klaseng sitwasyon. Pero mo, pare lumuhod, para lang nangingi ng prayer. Kasi nakita niya kung paanong kumilos ang kapangyarihan ng Panginoon. Eh, hindi naman ako naglilihans eh. Pero mo, dami niyo, lilihans ko kayo. Bahala si Lord sa inyo. Bakit? Bakit ko papagurin sarili ko sa inyo? Di ba? Hindi ko naman kayo pwedeng baguhin ng 10 beses kang tumumba, nagbago ka ba? Hindi ako ganun. Hindi ko binibigyan ng over-magnification, bagamat may nangyayaring ganun. I'm not saying hindi legitimate yon. Legitimate yon. Meron talagang manifestation na ganun, na hindi mo makayanan talaga yung presensya na oo ka because of this body. Pero ang goal po natin, kapatid, is transformation. Kahit 10 beses tumumba yung bakla na yan, pag angat niya, bakla pa rin yan. Wala rin kwenta yung tumba-tumba niyan. Pag nagbago yan, yun, talagang miracle yun. Hello? Kaya wag ho tayo minsan magpapaniwala doon sa mga spirituality, mas maraming patumba, mas anointed. Hindi ho totoo yun. Ang anointing, ang purpose mo nun is to destroy the yoke. Hindi lang para i-demonstrate na napaka-anointed mo. Hello? Magkaroon po tayo ng low profile. Maging normal kang tao para hindi ka katakutan. Di ba? Kasi yung iba, sobrang init na, naka-Amerikana pa. Para lang makapagdagdag sa anointing. Hindi nakukuha sa Amerikana yan. Kami panahon ng 80s, pahabaan ng kurbata eh. Kala namin yung anointing nasa kurbata eh.
kurbata, laki ng Bible, nakakulay puti. Di mo alam kung Foursquare ka o Oneness eh. Sabi ko, mukhang uso-uso lang to ah. Tapos nauso yung puro barong naman. Puro barong talaga. Ngayon yung uso, puro bishop. Huh. Hallelujah. Napansin mo ba niya yan? Mga physical lang yun na nasa ng mata ng tao. Sa Iligan nga, wala na pong pastor sa Iligan. Bishop na lahat. Bakit nauso yung bishop? Ako po bishop po ako eh. Kaya lang, I don't over-magnify that title. Hindi ho dapat sa title yan. Nasa function. Yung function ang magpo-produce ng result. Hindi po yung title. Si Lord nga, sinabihan na, good teacher. Binara kagad niya eh. Ba't mo ko tinatawag na good? Isa lang good si Lord. Di ba? Napaka-low profile ni Lord. Di ba? Nakagawa siya ng himala. Di ba? Ketongin. Habang naglalakad. Gumaling. Nasabi niya, okay, maingay ha. Huwag niyong ikakalat. Huwag niyong ikakalat. Tahimik lang kayo. Ang ginawa, kinalat. Kasi, hindi sila mapatahimik nung genuine na encounter nila kay Lord. Alam mo, pagka genuine na encounter mo kay Lord, hindi ka matatahimik eh. Pero yung ngayon, yung iba, tignan mo ha, kapag magle-lay hands na ako, tignan mo, cameraman, magle-lay hands na ako. Tignan mo ha. Di ba? Ang tindi ng announcement eh. Ang tindi ng ano eh. Hello? Meron ako ni-rebuke na pastor. Ngayon may TV program na siya. Galing po siya sa JIL. Hindi ko babanggitin ang kanyang pangalan. Mamaya sa dulo sasabihin ko. Galing ko siya sa JIL. Kino-correct siya. Ayaw magpa-correct. Umalis. Nagtayo ng sarili. Nagpunta doon sa prayer meeting, sa Project 8, nanggugulo. Gustong ikunin yung programa. Gusto niya magsalita. Sabi ko, hindi ka welcome dito. Sino ba nag-invite sa'yo? Rebuke ko ho siya. Kasi, wala ho sa order. Ayaw mag-submit sa protocol ng gobyerno at pamamahala. Ay kilala ko ho siya na ayaw mag-submit sa JIL. Nagtayo ng sarili. Ngayon, meron na siyang oras ng himala. Hindi ko babanggitin ang kanyang pangalan. Siya ho si Rene Carillo. Kasi baka masalubong po ninyo yun. Huh? Kasi sabi niya, si Morris Cirulo tinawag na build me an army. Si Benny Hinn ginamit para pagalangin ang aking mga tao. Ako naman, tinawag na Father of Revival. Sabi ko sa kanya sa prayer meeting, sa huli, tatawagin mo na sarili mo, Father God. Ganon po yung mga nangyayari na ayaw mag-submit at mag-complement sa local bodies. Kailangan magbabantayan po tayo. Wala pong ibang sikat sa church ni Lord kung hindi si Lord. Hindi ako sikat dito. Hindi ako mas magaling sa inyo. Hallelujah. So happened na ni-raise up ako ng Panginoon at the age of 13. Nag-start po ako ng 13 years old. Hindi ako nag-aaral doon sa lately na lang ako nag-aaral ng mga pinag-aralan namin nila Pastor June. We were ordained doon sa Arise and Shine. Magkakasama kaming na-ordain noon hanggang sa dumating yung time na nag-oversee na po ako ng maraming churches sa Visayas at Mindanao to build the body. Hindi ho basta-bastang i-release ka ni Lord sa body nang hindi ka dinevelop ni Lord personally. Katawan niya yan. Hindi mo pa pwedeng i-rape ang katawan. Hindi mo pwedeng pagkakitaan ang katawan. Katawan ni Lord yan. I-raise up yan so that Christ will be equipped. So that until all, we come into the full stature of Christ. Yun po yung nakalagay sa Ephesians 4. Ang trabaho namin na sa mga fivefold ministry is to increase Christ in you.
Hindi para bigyan kayo ng maraming doktrina. Hindi yun. So makikita po natin dito, nung sinasabi na ni Paul sa Thessalonians, malapit na siyang dumating, mga kapatid. Ang epekto sa kanila, merong urgency sa kanila na mamuhay ng blameless, spirit, soul, and body, mamuhay ng may purity, mamuhay ng may holiness, kasi meron silang urging sa loob nila ng paghahanda, ng pagdating ni Lord na gaya magnanakaw. Kaya't ang sinasabi niya, He died for us so that whether we are awake or gising, ibig sabihin, buhay, asleep, patay, physically, we may live together with Him. Therefore, encourage one another and build each other up, just in fact you are doing. Sabihin, nakaka-build up ito, nakaka-encourage ito, sapagkat ang pinag-uusapan natin dito is the blessed hope. Palakpakan po natin ang Diyos. So, ang warning ni Paul, parehas ng warning ni Lord. Pansinin nyo, let no one, nagbanggit na naman yung salitang deceive. Di ba? Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away come first. Ano yung falling away? Mga Kristiyano, makinig kayo, mga Kristiyano na umalis sa pananampalataya. 4 years ago, merong isang Kristiyano na nagsisisi. Ang dami niyang author ng magagandang libro about dating, about Christian dating. Okay? Nag-confess siya at nag-release siya ng word. Ang sabi niya, nagsisisi siya. Bakit siya naging Kristiyano, naging born again? Yung kanyang pananaw, pagiging born again. Umaalis na po sila from faith. Ayun o. At ngayong panahon ng LGBTQ sa Canada, sa Europe, I'm telling you, tanggap na po sa kanila ang same-sex marriage. Falling away from faith. One of the biggest denominations sa Amerika ay yung pong Methodist. Kalahati nag-divide. Kung sila po ay umabot ng 10,000, nahati po yun. Dahil yung iba gustong tanggapin yung modernized na konsepto na same-sex marriage, yung iba naman na mga matatanda, ayaw. Na-divide po yung church. Great falling away. Umaalis na po sila sa mga konsepto ng pananampalataya. Sabi niya rito, the day will not come unless a falling away come first and the man of sin is revealed. Pag sinabing man of sin, sino yon? Si Antichrist. Kung babalik rin natin yung man of sin, magiging sin of man. Ibig sabihin, magkakatawang tao ang kasalanan, yung lawlessness na nararamdaman natin sa paligid natin, yung mga terrorism, yung mga LGBTQ na yan, yung mga nandiyan sa paligid natin, nag-i-increase yung spirit of darkness and wickedness, magkakatawang tao yung kasalanan, ang tawag sa kanya, man of sin is revealed. Kung paano nagkatawang tao si Jesus Christ, the Word became flesh, si Satanas naman magkakatawang tao, yung sin. So, ang tawag sa kanya, a son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. Kaya po, yung ambisyon ni Satanas na maging Diyos, hindi po niya ginigive up yan. Manghihingi at manghihingi yan ng pagsamba. Hello? Sino ito maraming naunawaan ngayon? Okay. So, quickly, sabi niya, do you remember that when I was still with you, I told you these things, and now you know what is restraining. Pansinin po ninyo, meron daw pumipigil, that he may not rebuild in his own time. Bakit napapabagal pa ang pag-rebuild ni Antichrist ngayon? Kasi may pumipigil. Sino yung pumipigil sa pagkabulok? Walang iba kundi ang asin. Sino pumipigil para maghari ang kadiliman? Ang mga liwanag, ang mga ilaw. Kaya kapag inalis na ang ilaw at inalis na ang asin, mawawala na yung tinatawag na nagre-restrain. At ang susunod yon, that he may be revealed
in His own time. For the mystery of lawlessness is already at work. Only He who now restrains will do so until He is what? Taken out of the way. Tatanggalin siya. Pag tinanggal na siya, na-rapture na siya, kinapture na siya ni Lord, saka pa lang po marireveal si Antichrist. So, ibig sabihin, pag nagsimula si Antichrist, dapat wala na tayo rito. Ngayon, kapag na-reveal si Antichrist at nandito ka at nakita mo, na-reveal si Antichrist, ibig sabihin na iwan ka. Ha? Eh, sabihin mo sa yung katabi, lumaban ka ng todo. Ha? Okay. So verse 8, ito ang nakalagay. And the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of His mouth and destroy with His brightness at His coming. Ano yung coming dito? Second coming. Hindi po yan yung rapture. The coming of the lawless one is according to the working of Satan with all power, signs, and lying wonders. Makinig kayo, isa sa lying wonders ngayon na nangyari ay yung pong project ni Elon Musk, yung pong Neuralink, yung pong microchip na ilalagay dito sa utak, na kung saan yung nerves na yon, pati po yung paralyzed person, pag inilagay po yon, makakalakad uli. Ma-activate yung kanyang mga nerve because of that electrical microchip na nandun sa loob. Kaya ang tawag doon, lying wonders. Ha? Verse 10, and with all unrighteousness, deception. Tingnan po ninyo yung mga gamit ng kaaway. Deception. Among those who what? Perish. So bakit ka daw madideceive? Kasi hindi upgraded ang spirit mo. Kaya ka na-deceive. Those who perish. Ang ibig sabihin ng perish, stagnation, corruption. Hello? Ang nakalagay sa Bible, a man without revelation will perish. Without vision, people perish. Without revelation, people stagnate. Kapag hindi ka nagatungan, nakareceive ng kapahayagan, hindi ka aandar. Kasi ang revelation, para yung gasolina na nagpapatakbo ng iyong pananampalataya at buhay. Kaya kapag naubusan ka ng revelation, hindi mo alam ang iyong spiritual direction. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang maubusan ng revelation. Alam mo bakit? Mawawalan ka ng galaw o movements. Kaya magsipag po tayo mga kapatid, lalo na mga leader. Sino mga leader dito? May hawak na Bible study, taas ang kamay. Magsipag po tayong maka-breakthrough sa prayer at sa Word of God upang mapanatili nating magatungan ng kapahayagan ang mga kawan ng Diyos na pinagkatiwala sa atin. Palakpakan po natin ang Diyos. Now, pansinin po ninyo, because they did not receive the love of the truth. So bakit daw sila na-deceive? Dahil hindi raw nila minahal ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Sabi ni Lord, ang iyong salita ay katotohanan. Hello? Sabi mo sa iyong katabi, magpakalalim ka sa Word. Okay? That they may be what? Saved. Verse 11. Sabi niya, and for this reason, God will send them strong delusion that they should believe a lie. Now, bakit sinabi nitong God will send them strong delusion? Because they continue to, what? They continue to be deceived. Mas minahal nila yung kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Kaya't ang judgment ng Panginoon, nag-send pa siya ng matinding delusion that they should believe the lie. One of the judgment in the last day, kapag hindi po tayo nagpakalalim sa katotohanan at hindi minahal ang katotohanan, we will be deceived. Hello? Alam niyo, pwedeng ma-deceive si Lord doon sa Matthew 4 kasi ang ginamit, it is written. Hindi niya alam mas malalim si Lord sa truth. 12 years old pa lang, nagbabasa na ng Bible. Nakita sa templo, nagbabasa ng Bible. 12 years old.
Ganon niya pinalalim ang kanyang sarili sa Word. Word na siya, ha? Minaster niya pa yung written Word. Sabi mo sa yung katabi, magpakalalim tayo sa Word. Why? Because only words will never be shaken. Everything in this world will pass away, but God's Word will never pass away. Ang sabi rito, that they all may be condemned who did not believe the truth, but had pleasure in unrighteousness. Kaya pala, na-deceive sila ng todo, nagpadala si Lord ng strong delusion, they will begin to believe the lie. Meron kayong makikita sa inyo pong mga paligid, even a Christendom, bakit naniniwala sila sa kasinungalingan? Bakit? Kasi ginagawa nila, makinig kayo, nandun sila sa ministry, nandun sila, may title sila as leaders, as pastors, as apostle, as prophet, nandun doon sila, but they are not doing it in the platform of righteousness. Ang sabi niya, they had pleasure in unrighteousness. Wala sa hulog. Ang kingdom ng Panginoon, ang trono ng Panginoon ay nakapundasyon sa righteousness. Sabi ng Book of Psalms, righteousness and truth are the foundation of your throne. Kaya kapag wala pong righteousness, hindi po valid ang ginagawa natin. And righteousness is a product of intimacy. Ang righteousness ay resulta ng iyong pakikiniig kay Lord. So in short, ang ministry ay pinoproduce ng intimacy. Pero hindi po pinoproduce ng ministry ang intimacy. Kaya ang unang commandments is intimacy with God with all your heart, soul, and strength. Love the Lord, your God. So makikita po natin dito, they believe the lie because they believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Now, tanong, how near is the rapture? Ano magandang tanong? Kung tatanungin po ninyo ako, ang sagot ko po ay ito. It can happen any moment. Mula po ngayong 2025 onwards. Mamaya po, meron po akong pagkatapos po nito, meron po akong ipapa-view sa inyo na nandiyan dyan, nasan si David. No? Yung movie about Apophis. No? Yung pagtama, yung timing ng meteor ng pagbagsak sa Earth. Mangyayari po yon April 13, Friday the 13, 2029. Kung napanood po ninyo, many years ago, 5 years ago na, sa movie, pinalabas po yung Deep Impact. Okay? Ang tawag po nila doon sa mission na yon is Messiah. Naalala po ninyo yon, kung napanood po ninyo, pinasabog po nila yung meteor, nagkawatak-watak yung kalahati pero hindi talaga nasira. Tuloy-tuloy pa rin yung meteor sa Earth. Yun po yung wormwood. Actually, yung time na yon is a time of Great Tribulation. Kung yun po ay nasa gitna ng Great Tribulation, 2029, kung Tribulation, 2029, babalik tayo ng 7 years. 7 years. O kaya 3 years na lang. Kasi pumasok ka na doon sa 7 years tribulation ni Antichrist. Yung 3.5 years, peace yun. Puro peace, prosperity. Yung susunod na 3.5, yun yung galit ng Diyos, binubuhos. Actually, 7 yun. Okay? Kung yun ay nasa gitna ng tribulation, 2029, balik tayo, 29, 28, 27, 26,
25. Nasa 25 na tayo ngayon. So, ibig sabihin, nasa delayed hours na tayo ngayon. Nakapasok na tayo doon sa isang segment. Dinedelay na lang ng Panginoon. Kung ang 2029 ay gitna lang, okay? At ang katapusan ng tribulation is 2030. Kung 2030 ang calculation, no? Sabihin, we are living in a borrowed time. Dinidelay na lang ng Panginoon ang rapture. Dahil inaantay niya ang tao na wag mapahamak ni isa, but all will come into repentance. Alam niya, meron pong nanaginip. Napunta ng langit. At doon sa panaginip niya, nagmarcha po yung mga army ni Lord papunta sa earth. Readiness sila. Pagkatapos meron pong isa na ang laki-laking anghel, may dala-dalang trumpet, si Gabriel. Hihipan niya na yung trumpet. Nakaganon na po siya. Lumulobo na yung pisngi. Tapos si Lord, sa likod, naglakad din. Tinapik niya si Gabriel. Sabi niya, Gabriel, i-delay mo muna ng mga ilang minuto. Baka meron pang masave sa kanilang pagpipreach. Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, samantalahin natin. Panahon. Samantalahin natin. Hindi mo nakaganon na. Buti hindi nagulat si Gabriel nung tinapik ni Lord. Kung hindi na nag-rapture ng biglaan. Di ba? Paano nagulat si Gabriel? Teka lang. Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, malapit na dumating si Lord. Ano yung sabi ni Lord? Ang sabi ni Lord, pag nakikita na ninyo ang lahat ng ito't nangyayari, ano sinabi niya? Look up, for the salvation of your soul draweth nigh. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! I pray that the Holy Spirit will continue to encourage you and bring urgency in your spirit. Na ma-draw out ang ating strategy na mas lalo po tayong maging istrikto sa ating buhay espiritual. Huwag po tayong magpapa-sidetrack sa kahit ano. Amen. Praise God. So, tignan po natin, kasi noong AD 33, ito yung nabuhay si Lord ng resurrection. Dito nagsimula yung church age. Tumakbo ang church age mula AD 33. Ang katapusan ng church age ay yung pong tinatawag na rapture of the church. So kailan matatapos yan? Matatapos po yan kapag kayong church ay na-rapture. Anong gagawin? We will meet the Lord in the air, in the cloud. Bakit in the cloud? Kasi nung umakyat si Jesus, He was received by the cloud. Tandaan po niyo yan? Acts chapter 1. So, pagkatapos po nun, magsisimula ang Great Tribulation. Yun po yung nangyari na 70th week ni Daniel sa Book of Daniel. Hindi nyo pwedeng hindi basahin ang Book of Daniel at Book of Revelation. Magkadugtong po yun. After 7 years, tayo pagkatapos ng crowning ceremony sa ulap, bababa tayo. Yun po yung second coming, bababa tayo to touch down with Christ sa earth. Magsisimula ang church in the millennial kingdom. May panibagong panahon na mabubuksan. A new age. Yun yung simula ng panibagong 1,000 years. Tiyan ba kaya? 1,000 years rule with Christ. At pagkatapos po niyan, lahat po ng mga namatay, bubuhayin muli. Ito po yung mga namatay sa gera, sa lindol, kung saan-saan. Sila po ay pipila sa Great White Throne Judgment. Ito po yung mga tao sa mundo. Lahat ng pipila sa Great White Throne Judgment, patutunayan lang ng Diyos na sila ay karapat-dapat na pumunta ng impyerno dahil nireject nila si Kristo.
So, kapag ka ikaw ay napapila diyan sa Great White Throne, it's either nag-backslide ka. Dapat hindi diyan ang punta mo, dapat dito. Hello? Okay. After that, magkakaroon ng Great White Throne Judgment, lahat ng i-judge dito papuntang impyerno kasama si Satanas. At pagkatapos po niyang Great White Throne Judgment, doon pa lang magsisimula na bababa ang New Jerusalem. Pagbaba ng New Jerusalem, dyan po tayo titira lahat. At doon po magsisimula ang buhay na walang hanggan. At kapag meron ka ng glorified bodies, tumatagos ka sa pader. Iniisip mo pa lang, katulad ni Goku, nandun ka na sa isang planeta. Natatawa kayo, pero totoo po yun. Kasi yun po yung consciousness sa soul na na-perfect. Na yung kingdom ng Panginoon, yung mind natin tsaka mind ni Lord, magkaisa na. Kaya sabi ni Lord, before you ask, I will answer. Sabi, nag-iisip ka pa lang. Nangyayari na, nagmamanifest na. Kung mababasa po ninyo yan, nasa book of Isaiah yan. At sa chapter yan ng 65-66, which is the new heaven and the new earth. Ganun po yung magiging lifestyle natin. Tumatagos tayo sa pader. Katulad ni Jesus, nung siya ay nagkaroon ng glorified body, tumatagos sa pader. Hello? So nakita po ninyo yung summary total po nito? Sino rito gusto pa merong marinig? Praise God. Alam nyo, at this point of time, sinasabi ng Panginoon sa atin, mag-double time po tayo. Maging stricto po tayo. Hallelujah. Let's have a 15 minutes break bago ko po ituloy pa yung huli. Okay? Let's pray right now. Father, we thank you so much for your grace and your mercy. Marami pong salamat, Panginoon, sa information. Marami pong salamat, Panginoon, sa reminders and warnings. Ikaw po ang patuloy na manguna at mag-ingat na ang bawat puso sa amin, Panginoon, ay hindi makontamina ng mundo. Na ang aming puso't isipan, Panginoon, ay parating nahuhugasan ng iyong salita. That you continue to build us up, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let's have 15 minutes break.